Ang init pa rin eh, gawa muna tayo ng mainom. Yan, naglagay ako ng all-purpose cream. Tapos nilagyan ko ng tubig. Sinunod ko na rin tong custard mix powder na nabili ko sa palengke. Isang pack yan, lalahat na natin. Tapos tutunawin ko muna yan bago ko buksan yung apoy para hindi magbuo-buo. Kailangan ko yan haluin habang papakuluan. And kapag ganyang kulong-kulo na siya, pwede nyo na yan tanggalin sa apoy at isalin sa molder. Yan, katulad ng ginawa ko. Papalamigin ko lang yan ng konti pagkatapos lalagay ko na sa ref hanggang sa maging firm siya. May gagayahin kasi akong inumin sa isang sikat na coffee shop dito sa atin. Ayan, umpisahan ko sa 2 dragon fruit. Ihiwain ko yan tapos babalatan. Para di maraming hugasin, ididiretso ko na yan dyan sa blender. Ang ganda-ganda ng kulay ng dragon fruit na purple, ano. Napakakulay niyan, kaya pagkatapos ko yung gamitin yung sangkalan, hinugasan ko kagad kasi kukulay yan dyan sa sangkalan ko. Natikman niyo na ba tong ganitong dragon fruit? Natikman ko na rin yan, pero natikman ko na rin yung kulay puti, yung laman niya. Ano sa tingin niyo yung mas masarap? Para sa akin kasi mas masarap yung puti. Sa inyo ba, anong mas masarap? Paki-comment down below na lang po. Salamat! Para nga pala mas makulay at mas malasa, ilalahat ko na yung 2 dragon fruit. Kasi hinog na yan eh, baka mabulok lang dito sa amin. So yan, ihiwain ko lang yan tapos ilalagay ko na rin yan sa blender. Binili lang namin yan ng asawa ko sa palengke. Akala ko naman kakainin na lang namin ng ganyan. May nakita rin akong bumili siya ng mangga. May sinend akong video. So, ayun pala, ipapagaya pala niya sa akin. Kaya pala, meron din siyang binili na custard mix powder. Saka papanood natin ng mga video ng mga pagkain at drinks. Naku-curious tuloy tayo kung ano yung lasa nun. So, ayan, nilagay ko na yung condensed milk. Yan yung maliit lang na lata ng condensed milk. Tapos, eto na yung pinakabida na ingredients. Lalagyan ko yan ng coconut cream or kakanggata. Ayan, Coco Mama, baka naman. Ginamit ko dyan is half cup lang. So, tamang-tama lang yan dyan sa mixture na yan. Huwag nyo na masyadong dadamihan ng gata kasi baka nakakaumay na yung lasa niya. Kasi yung half cup, saktong-sakto lang dito sa mixture na to. Pero depende rin yun sa panlasa nyo kung anong gusto nyo, kung saan kayo masaya. Pagkatapos ng gata, lalagyan ko na yan ng maraming yelo. Depende yan sa inyo kung gaano karami yung lalagay nyo. Mas masarap, mas malamig. Tapos yan, i-blend ko lang yan hanggang sa maging smooth. Ang papakita ko sa inyo, ang ganda ng kulay, di ba? Mukha na siyang masarap agad. So yan, kapag smooth na, lalagay na natin yung mga mangga. So, ang ginamit ko dito ay bali 2 mangga. Pero yung nilagay ko ay puro mga pisngi lang niya. So, syempre gagamit tayo ng baso dyan. Sa mga napapanood nating videos, ganyan yung ginagawa eh. Kaya gayahin natin. Makikiuso na rin tayo. Ayan, nahihirapan pa nga akong tanggalin yung balat. Gawa ng medyo sumasama na yung balat. Ayan, yung mga pisngi lang yung ilalagay natin. Ayan. Pagkalagay natin ng mangga, be-blender ulit natin hanggang sa maging smooth siya. Ayan, ang sarap na niyan tignan. Kapag ganyan pino na, set aside muna natin. Ito naman yung ating custard. Ayan, at firm na siya. Kasi nilagay ko yan sa freezer ng kaunting minuto lang. Ayan, hihiwain lang natin yan ng pa-dice. Pero nasa sa inyo na yan, pwede nyo siyang hiwain ng maliliit. Kung titinda nyo to, mas maganda hiwain nyo siya ng maliliit. Para madali din siyang mahigo pagka gumamit sila ng straw. Ayan, ang ganda ng custard na yan. Firm siya. So, yun lang yung nilagay ko. All-purpose cream, tapos tubig. May lasa na siya kaya hindi ko na nilagyan ng condense o kaya ng asukal. Ayan, at na-dice ko na yung ating custard. Pwede nyo pang liitan yung hiwa niyan kung gusto nyo. Kasi ito pang sa amin lang naman pambahay. Set aside na natin yan. Ayan na yung ating 3 glass. So, 3 kasi kaming iinom o magde-dessert. Kaya yan, lagyan na muna natin ng custard yung ating mga glass.
Ayan. Bali, tagda 2 kutsarang custard yung nilagay ko. Kasi pang sa amin lang naman to. Pero depende yun sa inyo kung paano nyo ibebenta. Kung maliliit naman, pwede na siguro 1 kutsara na lang na punong-puno. Tapos nagluto din ako ng maliliit na sago. Ayan, lalagyan ko rin yan ng tagda 2 kutsarang sagong maliliit. Medyo mahirap magluto ng sago, kaya kung gusto nyo, bumili na lang kayo ng luto na. Pero kung bibili kayo ng hindi pa luto, mas makakatipid kayo dun. Lalo na kung magtitinda kayo. So pagkatapos ng sago, ilalagay ko na yung ating mango dragon fruit shake. Ayan, ang ganda ng kulay. Lalo na kung hindi umangat yun, no? Ayun, no? Ayan. Hindi lang natin yan masyadong pupunuin kasi may lalagay pa tayo sa ibabaw. Mukha na siyang masarap, ano. Gusto na nga agad yung tikman ng anak ko eh. Lalagyan ko na lang yan ng toppings na custard tapos sago ulit. Pero kung meron kayong available na whipped cream, i-whip nyo na tapos ilagay nyo na dyan sa ibabaw. Masarap din yan dyan para talagang mala Starbucks na yan eh. Inspired nga pala yan ng Starbucks. Ayan, nasabi ko na tuloy. Yun yung ano nila, yung magkasamang mango at saka dragon fruit shake. Eto na, ang ating dragon fruit mango shake with coconut milk. Try this and enjoy! Okay, titikman ko na. Ay, haluin muna natin. Inspired by Starbucks. Mango dragon fruit shake with coconut cream. Ang sarap, panalo. Gusto niyo mahigop yung custard, liitan niyo pa yung gayat. Sarap. Umiyak yung anak ko, siya naman daw. Kalilinom ka nita? Sige, tikman mo. Sip-sip. Sip-sipin mo. Sipipin mo. Sip. Daddy, wag mo laruin. Tulungan mo, Daddy. Dali, sip-sipin mo. Sip-sip mo. Namin mo na lang. Sarap. Sarap. Babay ka na muna. Babay ka na muna. Teka. Babay tsura muna. Babay na.